10 utos na orihinal, sa kanan naman ay ang 10 utos na binago ng tao o ng religion. Napakalinaw. Babalikan natin yung kanina, hindi ko pala pinabasa. Yung ika-4 na utos, mangiling ka kung linggo at piyestang pangilin. Kaya sabi ng Panginoon, Brother Carlito, Sabado o Sabat. Tsaka wala yung piyestang pangilin. Yung mga piyesta. Bakit daw hindi nagdagan? Sabi ng Panginoon, huwag mong daragdagan. Huwag mong babawasan na wala yung ikalawang utos na sasamba sa repulto. Tinanggal talaga. Hindi lang tuldok, hindi lang udlit. Buong utos, tinanggal. Amoy, delikado. Mga kapatid. So, yan po. Ano po ang ating gagawin? Totoo na nangyari na gradually over the centuries, Sunday was accepted in the place of the Bible Sabbath. Siyempre, yung mga tao hindi nagsuri. Unti-unti. Sa pagdaan ng mga panahon, tinanggap na lamang ito ng pikit mata ng mga kaanib ng iglesia ng unang panahon. Ngayon, sumunod naman po ba ang mga protestante? Yan. Siguro tanong ninyo, bakit naman po yung mga protestante? Nagbabasa rin naman ng Biblia. Bakit pati sila linggo? Ang sabi po dito, sumunod naman po ba ang karamihang protestante sa utos na ito ng Iglesia Katolika? Ito po. Ito po ay sulat ng mga Katoliko rin para sa mga protestante. Para kanino? Sa mga protestante. Sulat ng ating mga kaibigan Katoliko. Commentary of the Catechism. Sulat po ito ni W. Prian. Sabi, isang kaugalian natin, sabi niya, ibig sabihin ng Katoliko, na sinusunod ng mga protestante. Ibig sabihin, may kaugalian ng Katoliko na sinusunod daw ng mga protestante. At ano yon? At walang isa mang salita tungkol dito sa Biblia. Yun daw sinusunod na kaugalian ng mga protestante na ugali ng Biblia, wala daw sinasabi ang Biblia dito. Ano yon? Ay ang pangingilin ng araw ng linggo. Yun naman pala. Yun yung kaugaliang minana ng mga protestante sa Katoliko. Ang sabi ng Katoliko, walang sinasabi ang Biblia tungkol sa linggo na pangilin. Inaamin naman talaga ng mga kapatid nating Katoliko. Ano ba? Itinuturo sa atin ang Biblia, sabi ng Katoliko, na ingatang banal ang Sabado. Ang pagbabago nito ay isang tradisyong Kristiyano. Ibig sabihin, tradisyon natin yan. Amen? Amen. Maging ang Katoliko, sinasabi po, na ang mga protestante sumunod sa Katoliko. Kaya tingnan ninyo, lahat ng halos ng protestante, maliwan sa Seventh-day Adventist, linggo ang pangilin. Tayo lamang, mga kapatid, ang talagang sumunod sa Biblia. Sabado po. Okay. Ito naman po ay isang Baptist. Hindi po Katoliko itong sumulat. Ano ang sabi ng isang Baptist minister, si Dr. Edward Hiscox? Ang sabi niya, totoong alam na alam ko, sabi niya, ay siyempre naman, ministro, na ang araw ng linggo ay hindi ipinangili ng mga unang Kristiyano bilang banal na araw, sang-ayon sa mga unang Kristiyano at iba pang tala. Siyempre, matalino ito. Subalit, sabi niya, lubhang nakakalungkot na ang pangingili ng araw ng linggo ay dumating sa atin bilang protestante na may tatak ng paganismo. Nauunawaan niya. Meron daw tatak ng paganismo. Ibig sabihin, alam nung doktor na ito na yung pangingili ng linggo hindi galing sa Biblia, galing sa paganismo. At may pangalan ng Diyos-Diyos ang araw. Ididiin pa niya. Kaya nga Sunday yan, ang sabi niya, may pangalan ng Diyos-Diyos ang araw. Sunday. At ipinasunod, sabi pa niya, ng kapapahan. Baptist po yan. Pinasunod daw ng kapapahan. At ipinamana bilang banal na pamana sa mga protestante. Di malinaw, Baptist po ang nagsabi, ipinamana raw ng Papa ang linggo sa mga protestante. Sa lahat naman ng pamana, ito pa yung minana. Yung mali pa ang minana. Sana tayo po, huwag nang magmana ng ganito. Manahin natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Okay.
Basahin po natin yung ilang mga sulat pa ng Katoliko tungkol sa mga Protestante. English po ito. Papaliwanag ko lang naman konti sa Tagalog. Ang sabi po sa Roman Catholic Magazine, magazine po ito ng Katoliko ha. Sinasabi nila ito tungkol sa mga Protestante. Protestants accept Sunday rather than Saturday. Tinatanggap daw ng mga Protestante ang Sunday sa halip na Sabado as the day of public worship. After the Catholic Church made the change. But the Protestant, yung mga Protestante, ganun born again, Methodist, Baptist, no? The Protestant mind does not seem to realize that in accepting and observing Sunday, they are accepting the authority of the spokesman of the church, the Pope. Ayaw nila yung Pope. Nagagalit sila sa Pope. Pero tinatanggap naman nila yung linggo. Ang sabi ng Katoliko, sa paggawa nila nito, tinatanggap naman nila ang otoridad ng Papa. Di ba? Nilalabanan nila ng Papa, nilalabanan nila ang Papa, pero sa pagtanggap nila ng linggo, sinusunod naman nila ang utos na binago ng Katolisismo. Ano ba ang sabi? Last na po ito. Sulat po ito ni Monsignor Luis Segur. Plain Talk About the Protestants of Today. Kailan lang po ito nasulat? Matagal na. 1881 pa yan. Tagal na. 1868. Yan. Medyo Question. What Bible authority is there for changing the Sabbath from 7 to the first day of the week? Anong otoridad? Meron daw ang tao para ilipat ang Sabbath to the first day. Who gave the Pope the authority to change the command of God? Sino raw nagbigay ng kapangyarihan sa Pope para ilipat ang batas ng Diyos sa ibang araw? It was, ang sabi niya, inaamin, the Catholic Church which has transferred this rest from the Bible Sabbath to Sunday. Thus, the observance of Sunday by the Protestant is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Ibig sabihin, kahit na sila'y lumabas na sa Katolisismo, pero nakapailalim pa rin sila sa Katoliko. Bakit? Dahil ang sinusunod nilang aral na linggo, at hindi pa pang aral, ay aral Katoliko. Amen? Amen. So, sana noong sila po ay lumabas, patuloy sana silang nagsuri ng aral ng Biblia at nakarating sana sila sa tunay na aral ng pagsamba, ang Sabado. So mga kapatid, makikita natin ngayon ang dalawang klase ng utos. Utos ng Diyos, utos ng tao. Utos ng Diyos manatili magpakailanman, pero binago ng tao. Saan tayo, mga kapatid? Ano ang sinasabi ng Diyos? Kung halimbawa, yung utos ng tao ang sinusunod natin, may halaga ba sa Diyos, sumunod man tayo o hindi sa kanyang utos? Ito po ang sabi ni Kristo. Dito po sa aklat po ng Marcos, no? Aklat po ng Marcos 7:8. Rodali. Linisin ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sabi ni Kristo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. At inyong sinusunod ang utos ng tao, ang salit-saling sabi ng tao. Sabi ng ating Panginoon, at sinabihan niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga gaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Idiniin pa ng Panginoon. Totooan niya. Itinatakwil ninyo ang mga utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang salit-saling sabi ng tao. Ano sabi ng Panginoon dahil sa ginawa nilang ito? Ano po sabi? Datapwat? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Ayun, mga kapatid. Meron palang kaugnayan sa ating pagsamba kung aling utos ang sinusunod natin. Utos ng Diyos o utos ng tao. Kapag ka pala utos ng Diyos ang ating sinusunod, ang ating pagsamba ay nagiging makabuluhan sa Diyos. Pero kapag ka ang mga utos ng tao, ang ating pong sinusunod, ang ating pong pagsamba sa Kanya, mismong si Kristo ang nagsabi, nagiging walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang kwenta.
walang halaga, alang kabaldugan. So kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay utos ng Diyos versus utos ng tao.